Magandang araw mga kabukid. So kung makikita nyo, sa likod natin ito ay isang lumang gamit na kung tawagin dito sa lugar namin ay galingan. Na hanggang ngayon ay ginagamit pa ng mga kaibigan at kakilala natin dito. So ito ay siguro mas hindi lang siguro, matanda pa ito sa atin kasi ang gumawa ito mismo ang lolo ko sa side ng nanay. So ang nangyari, ginawa niya ito tapos ibinigay niya dito sa pinsa ng tatay ko na talagang close friend niya. So, edad ng nanay siguro at the time nasa 6 years old or mahigit nung ginawa ito. So, ang edad ng nanay ngayon ay nasa 60 plus or 66, siguro nasa 66. So, ibig sabihin, ang gamit nito ay nagkakaedad ng 60 years old. So, ibig sabihin, medyo talagang luma na. Pero, gumawa tayo ng paraan para ma-share ito sa mga kakilala natin, mga kabukid. Bakit? Kasi sa ibang lugar ay hindi nila alam na ang galingan or gilingan. So, napaka-importanting bagay nung unang panahon na hindi pa uso yung tinatawag natin na gilingan ng palay. So, ito, ang gamit nito ay dumudurog ng mais upang gawin nilang pagkain, makagawa ng bigas para gawing pagkain nung unang panahon pa. At hanggang ngayon ay mga kabukid, ginagawa pa ito at gumagana pa ito dito sa lugar natin. Malay ko, sa lugar nyo ay gumagamit din kayo nito mga kabukid. So, ang tawag, gilingan. So, isang uri ng gamit na dumudurog ng mais para maging bigas at pagkain ng mga sinaunang tao or mga ninuno pa natin mga kabukid. So, ipapakita natin mamaya kung paano siya gamitin, paano siya magdurog ng mais kasi sa likod natin may mais tayo dyan. I-crack natin yan para sa mga manok natin. So, at mamaya, ipapakita namin sa inyo ang ilalim nito kasi may mga bakal dyan na mga kabukid na itinanim, mga bakal. So, yan ang nagsisilbing dumudurog ng mais. So, tara let's at ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin mga kabukid. So, mga kabukid, bago tayo mag-crack ng mais natin, so, i-open mo natin kasi may dalawang portion ito, ilalim at saka itong sa itaas. So, titingnan natin at ipapakita ko sa inyo yung mga nakabaon na bakal nga nagsisilbing ngipin niya na siya ang talagang dumudurog sa mais mga kabukid para at least may ideya kayo na ay, ganun pala. Kasi kung idiretso natin ipapakita sa inyo, baka isipin nyo nga ano ba ang dumudurog dito, ano ba ang gamit para madurog ang mais. So, may bakal ito dito mga kabukid. Mabigat ito mga kabukid ha. Siguro tumitimbang ito ng mga 10 to 12 kilos. Ayan. So, makikita nyo mga kabukid. Itong mga, ayan. So, medyo masyadong malayo lang. Mamaya, ipicturan ko mamaya para makita nyo na iyan pala ang nagsisilbing ngipin nila. Bakal na talagang pag pinaikot mo ay siya ang dumudurog ng mais mga kabukid. Ganon din dito. So, magkadikit-dikit halos yan mga kabukid. Siguro mga nasa 2 millimeters ang agwat o layo ng bawat bakal sa isa't isa na nagsisilbi. So paikot nito mga kabukid, paikot nito, puro may bakal yan. Ngipin kung tatawagin sa amin. Ito, ayan. So, yan, ibabalik na natin at para makapag-umpisa tayo sa pagdurog ng mais mga kabukid. Ipapakita na natin kung paano ito gagamitin. So, unang step, siyempre, maglalagay tayo ng mga butil ng mais. Tapos, may butas ito dito mga kabukid. Pag nahulog ito, lalagay natin. Ayan. Ang gagawin lang natin, para madurog ang mga mais, ay iikotin lang ito ng dahan-dahan. Ganun lang. Actually, kung hindi mo ito kabisado, talagang mahihirapan kasi medyo mabigat. Isipin mo ang 10 to 12 kilos sa mga kabukid. Ganun lang siya mga kabukid ha. Ikot. Tapos, ang mais, pag nadurog, kusang mahuhulog lang dyan sa ilalim. Ito yung mga makalumang gamit pero malaking tulong sa mga ninuno natin noong unang panahon. Dahil gamit nila sa pagdurog ng mais at maging bigas na nagsisilbi na mga pagkain nila. Yan na mga kabukid. Nakikita nyo na pag umikot na itong galingan. So may nahuhulog na mga butil na ng mais. So nag-crack na siya mga kabukid. Itong sistemang ito ay alam ko na hindi ito nararanasan ng mga huling henerasyon. So, ginawa natin ang video ito para may pakita at may ipaliwanag sa kanila na may
may mga ganito palang gamit noong unang panahon na talagang sobrang effective sa pagdurog ng mais sa mga kabukid. Inihip tayo ng hangin, malakas ang hangin mga kabukid. So ayan na mga kabukid, tapos na natin ito gilingin. So hindi na natin ito gagamitan ng tinatawag namin na tahok or yung kararaw. So nung nakarang video natin nakita nyo naman yun. So dahil ipapakain lang naman natin ito sa mga alagang manok natin ay diretso na ito. Ayan ang itsura ng kuanya. Ayan o. So talagang durog mga kabukid. So pag linisin mo ito, so ang mga maliliit dyan ay talagang pwede maisaing mga kabukid. So ang ganitong bagay na ginagamit natin, may isa pa itong klase, yung bato. Pero napakahirap gawin yun. So at hindi ko lang alam kung may dito pa yan sa lugar natin. Siguro may mga kabukid tayo na nakatago lang. Baka may kagaya din ito na bato. So medyo talagang mabigat yun. At maganda ang ganong klase mga kabukid. So ngayong hapon ay yan lang muna ang may update ni kabukid sa inyo. Ang purpose natin sa paggagawa natin ng video ito mga kabukid ay upang maipaalala sa mga bagong henerasyon na may mga lumang gamit pala na hindi na nila naabutan na talaga namang gamit or pinaka-importante sa bahagi ng buhay ng mga ninuno natin. Sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin, palaging nandyan, nagsishare ng mga video natin. So si Kabukid ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo na hindi kayo nagsasawa. So si Kabukid ay palaging nagsasabi na kung hindi tayo, sino ang gagawa para sa atin? At kung hindi ngayon, kailan na mga kabukid? Magandang araw. God bless ating lahat mga kabukid.